Today, tatalakayin natin ngayon ang mga pagkakamali ko sa Luxmaxing base sa title na My Mistakes in Luxmaxing. So ngayon, wala akong script na sinulat kaya pagpasensyahan niyo na kung mali-mali ang sinasabi ko. Lahat ng ng sinasabi ko ay nasa isip ko lang kaya pasensya na kung ako pahinto-hinto magsalita. So well, kaya naman ako nabubulol kasi binabasa ko yung script. So, sa ngayon wala ng script at malalaman niyo ang emosyon ko kaya at ang mga way ng pagsasalita ko, kailangan ko 'to i-practice kasi ganito ang mga ginagawa ng mga vlogger ngayon. Kaya, well, ito ng tatalakayin natin ang mga pagkakamali ko sa Luxmaxing. Yung una kong pagkakamali ay masyado ko naka-rely sa information online. Kaya ang pagkakamali ko sa Luxmaxing ay huwag ka masyadong maniwala sa mga information online. Kahit na sa ChatGPT mismo, kasi ako nagkamali. Maraming sinasabi online, mga YouTubers, sa social media, Facebook o ano man kung saan ka man nakikinig, may may mali pa ring information na na tungkol sa Luxmaxing. At sasabihin ko yung mga pagkakamali ko at, sasabihin ko rin yung na I apologize sa mga maling information na binigay ko. Kaya itatama ko rin naman. Kaya yung sa video ko na how to Luxmaxing in the Philippines ay marami akong itatama at idadagdag na information. Huwag kayong mag-alala dahil yung Luxmaxing information na yun ay babaguhin ko o kaya dadagdagan ko pa ng bagong information kasi o kaya dadagdagan ko pa ng mga hindi ko pa nasabi at mga, kasi nagko-continuous learning pa rin ako sa Luxmaxing kaya di pa rin ako tumitigil matuto sa Luxmaxing kaya well, isa pang pagkakamali na bukod sa internet ay tungkol sa ChatGPT mismo kasi yung ChatGPT ang gamit ko ngayon ay hindi ChatGPT kasi Copilot yung gamit ko ngayon ay kapag nagsalita ka ng prompt ng mga tanong ay observation ko ay agree ng agree sa'yo yung AI sa mga sinasabi mo. So, yung unang pagkamali ko ay ano ba ang natural na ni-research ko sa ChatGPT. Tinanong ko na ano ba yung natural na na sunscreen kasi maraming sunscreen ngayon na puro chemical. So, binigay ng ng ChatGPT. Di ko maalala yung prompt na yun na natural na nakakain ng balat, so nilagay yung olive oil tsaka avocado. Tapos yun in-agree ko yung olive oil kasi mahal yung avocado oil tapos tapos chinat ko sa chinat ko si ChatGPT na anong information tungkol sa olive oil, yun nga na yung nakaka-fair skin daw tapos, bla 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 information na gano'n para daw sa natural sunscreen gano'n. So, ang pagkakamali ko ay hindi ako nagtanong ng ng prompt kay ChatGPT kung ano yung side effects at yung yung tamang oil na gagamitin sa olive oil kasi yung industry ng mga mantika ngayon ay hindi pure ingredients kaya parang nakaka-harm din sa balat kapag masyado risky. So dapat kasi hindi ka masyado agreeable sa ChatGPT kasi oo lang yan ng oo sa sinasabi mo kasi AI siya bale agree lang siya ng agree, hindi niya sinasabi yung mga pagkakamali. Kaya sana i-ano mo, tanong ka dapat ng tanong, yung solusyon dito tanong ka dapat ng tanong ng information sa Luxmaxing tungkol sa olive oil. Ah, kung paano malaman ay tanong mo paano, ano, at saan at ano pa ba?
ano, saan, kailan, sino, yung kanta ni ano, Pipito Manaloto yun. Tanungin mo kung lahat ng information tapos mag-ano ka ng conclusion base sa nakuha mong information na ulit yung mga data gano'n na ganito tama yung information na 'to at saka hindi lang naman ChatGPT na natalakay ko kanina na lilinawin ko lang na yung information tungkol sa ano, mga social media influencers na may makukuha ka rin naman na mali at masyado risky tungkol sa looksmaxing katulad ni Kishami, Clavicular na mga original looksmaxer pero masyado delikado at risky yung kanila kaya ang layunin ko lang sa looksmaxing ay maging natural na, tsaka I apologize sa looksmaxing na ginawa ko na nagkamali ako tungkol sa olive oil. Buti na lang may nagtama sa'kin na nag-comment 'no na, "Bro mali yan yung olive oil na yan nakakaano yan, nakakatigawat yan." Kaya ano, ang ginawa ko ay kinat ko yung ano, yung ano, yung parte na yun sa looksmaxing video ko at nag-apologize ako sa comment na mali yung information. At saka well, ay may mga ano, hindi pa ako nabibigkas sa information na yun na tungkol sa balat na hindi ko alam, kung paano gumagana yung balat sa looksmaxing na isang bagay na pangalawang pagkakamali ko na ang balat pala natin ay well, alam ko na 'to, ano 'to, binanggit 'to sa doktrina na sa MCGI na yung balat natin ay ang function ay nag-a-absorb at lumalabas ng ano, ng toxin. So, lumalabas yung toxin sa pamamagitan ng napapawisan tayo sa exercise at nakakabuti 'to para mawala yung mga toxin sa ano, sa ating katawan. Tsaka yung ano, ang balat din ay nag-a-absorb na kung anong nilagay mo sa balat mo i-a-absorb nito kaya kaya naano yung ano, yung kasabihan na if you can eat it, don't put it in your skin. Anumang hindi mo na nakakain ay huwag mong ilalagay sa iyong balat kasi ang balat natin ay nag-a-absorb. So, kaya ano, ganito, kaya may mga pagkakataon na kung ano yung nilalagay natin sa balat na kemikal, yun ay nakakasama sa ating looksmaxing kaya nag-iingat ako na information na baka makakasama 'to sa inyo kaya yun nga yung bagay na isa pa ito sa kabubuti niyo. So, isa pang information na ano ko na di ko alam ay ang skin natin ay umaabot ng 28 days to recover or heal. At ibig sabihin, 28 days parang kulang-kulang isang buwan, ibig sabihin matagal mag-heal yung skin natin. Kaya pinapayuhan ko na kapag nag-skincare ka o kaya nag-looksmaxing na tungkol sa diet na kahit ano man, exercise na maging patient ka na ano mo, isipin mo isang buwan na magre-recover ang iyong balat. Kaya wag ka masyado ano, wag ka masyadong magkaroon ng anxiety kapag may tigyawat ka kasi ang tigyawat pala ay umaabot ng 28 days para mag-heal. Kaya ano, kaya sa tingin mo hindi gumagana yung skincare ano mo, routine mo, kaya papalit-palit ka ng product. Pero yung totoo matagal lang talaga mag-heal yung skin mo. Tsaka, wag kang masyadong ano, wag kang masyadong atat na magke-clear yung skin mo kasi halos lahat ng looksmaxer na nagkaroon ng acne problems ay taon nila nasolusyunan yung ano nila, yung skin nila. Kaya umaano sila ng shortcut, gumagamit sila ng Accutane katulad ni Xiaomi pero hindi ko ni-recommend yung Accutane kasi ano 'to, may side effects na alam din ni Xiaomi na base sa na ano, napanood ko sa podcast niya na yung Accutane ay may side effects na ano, na lumiliit yung ilong mo kasi tapos
na kukurap nito yung ano, yung hormones mo na hindi maglabas ng mantika sa iyong mukha para hindi ka magkatigyawat kasi sinasara nito yung spores kaya hindi ko nire-recommend na mag-Accutane kayo ang well, sa pagiging patient mo ay huwag ka masyadong magkaroon ng anxiety kapag may ano ka, may mga tigyawat kasi kakasabi ko lang matagal kasi mag-heal yung skin kaya be patient. Kaya, gano'n. Tsaka ganito, sa pagiging patient mo magiging kalmado ka, wala kang anxiety, gano'n. So, let's talk about, anxiety ano, gano'n. Kaya kung hindi mo na talaga mababago yung ano, yung mukha mo sa Lux Maxi, marami ka pa ring tigyawat ay well, sandali baka hindi lang looks yung problema mo kundi ano, personality kaya, yung personality at looks ay well, correlated din na kahit papaano kasi kapag lagi kang may anxiety makikita mo yun sa mukha ng tao kasi marami siyang tigyawat o kaya gano'n kasi palaging may anxiety. Well, pinag-aralan, pinag-aralan, napakinggan ko din sa ano, sa YouTube na yung cause pala ng tigyawat ay sa pamamagitan ng anxiety nagpapakita na ano, na kumbaga 'pag may anxiety ka maapektuhan nito yung katawan mo, makikita sa balat at yung ano, yung nalaman kong information yung anxiety din ay dahilan ng pagkakasakit ng samut-saring sakit-sakit sa puso, yun yung mas common at ang cancer na dahil sa anxiety. Kasi, na-research ko dahil sa anxiety, kabalisahan ay nagkakaroon ka ng inflammation na nakabulol inflammation na dumi sa iyong ano, katawan kasi kapag may anxiety ka hindi ka makakatulog, lagi kang ninenerbiyos na meron kang ano, nervyos palagi kaya nagkakaroon ng inflammation na dumi sa dugo. At ang inflammation sa dugo ay nagkaka-cause ng sakit sa tao. So, hindi lang, looks lang yung problema kundi ang personality. So, napansin ko, oo nga, dahil pala sa personality ay nababase mong pogi yung tao kasi well, your looks is your personality daw sabi daw ng mga looks maxer kaya nape-perceive na yung kapag ano, kapag pogi ka daw o kaya maganda ay mabuti kang tao. Well, tsaka kapag pangit ka masama kang tao gano'n, eh. Pero hindi rin totoo na at hindi rin ano, hindi rin ito, porket pangit ka masamang tao na kaagad. Wag tayong gano'n sa gano'ng ano, gano'ng konklusyon pero may tama rin naman, may gray area na tama rin naman o mali, na make sense kasi well, kasi kapag pangit ka, well, siguro may bisyo ka kasi masama magbisyo gano'n. Ang dami mong ginagawang masama, may anxiety ka kaya ka pangit gano'n. Well, o kaya naninigarilyo ka o kaya nanonood ka ng kahalayan kaya well, it makes sense nga na pangit yung tao dahil sa horn effect, dahil sa gagawa niyang masama. Pero it makes sense din na pogi ka kasi 'pag mabuti yung ginagawa, 'pag mabuti ugali mo kasi 'pag mabuti ugali mo hindi ka magbibisyo, di ka inom ng alak na sigarilyo kaya, ano nga ba tawag dito, hindi ka manonood ng kalayo kaya gumagawa ng kasamaan. Kaya tapos nakikipag-usap ka sa mga tao, may social skills ka kaya, ah, may make sense din na na maging kung gano'n palagi yung habits na ginagawa mo, inaalagaan mo sarili mo, nag-e-exercise ka, kasama ng skincare tapos may good social skills ka, talagang mape-perceive ka talaga na pogi na mabuting tao pa. Kaya well, hindi hindi naman 100% kasi may mga tao pogi sa itsura pero yung loob niya masama. Well, depende kasi sa tao kasi may mga iba ginagamit yung kapugian o kagandahan para
ano kunyari sa babae para manglalaki ng manlalaki kaya sila maganda nga sila pero pangit naman ugali pero mamahalay gano'n. Gano'n din yung lalaki na ginagamit yung kapugian niya, alam niya na kapag kumain siya ng gulay di siya nagbibisyo para lang sa ano, sa na magustuhan siya ng tao, para lang sa ma-feed yung ego, para dumami yung babae niya. Pero well, gano'n din naman kaya kung ginagawa mo yung ano, yung looks maxing para sa mabuti ay panatilihin mong mabuti yung intensyon mo. Kasi ako na looks maxer kasi well, mahirap kasi na ano, tsaka well, torpe ako. Mahirap kasi na i-perceive ka na masamang tao kasi pangit kasi sa gano'ng ano, paraan na may anxiety gano'n. Para lang malaman nila na ano, sa looks maxing dapat maging mabuting tao ka, yun yung paniniwala ko, dapat maging mabuting tao ka at pogi ka pa. Yun yung dapat una mong ma-improve. Kaya improve your personality ay kasabay na yun yung mag-i-improve din yung iyong looks. Dapat mabuti ang iyong intensyon sa looks maxing. Dapat maging mabuti ka sa looks maxing at well, well, at isa pang ano, na mistakes ko na sa looks maxing na pinaniniwalaan ng iba na looks is everything. Pero yung totoo, looks is not everything. Yung meron pang bagay na mas totoo kaysa sa totoo na yung i-explain ko sa inyo 'to ng mas malalim kasi yung looks ay ano, nasa isang package lang. Pero yung kailangan mo para magtayo ng pamilya ay kailangan complete package ka. Well, kasama na dun yung looks. Isang package lang yung looks. So, yung looks, tapos personality, dapat looks, tapos personality, dapat mabuti ugali mo, tapos yung financial aspect, dapat ano ka, dapat, anong tawag dito, financial independent ka. At yung kanta ni ano, ni Daniel Padilla na nasa iyo na ang lahat, na nag-iibig sabihin na kailangan complete package ka para magustuhan ka ng babae. Kasi well, sabi daw nila na para daw ano, maging survival ng babae siyempre kasama na yung ano dun, yung personality kasi tsaka looks, tsaka yung ano, yung financial kasi kapag wala yung tatlong yun ay kung isa lang yung ano, yung ay magigiba yung pamilya. Kaya hindi lang yung looks. Oo, gusto ka ng babae kasi dahil sa iyong genes para maging pogi at maganda yung mga anak niyo. Pero kung masama naman yung ugali mo ay mina-manipulate mo yung babae dahil sa kapugian mo, well, ang babae ay hindi magtatagal sa'yo, masisira yung pamilya niyo. At gano'n din sa finance, kung pogi at personality lang, mabait ka at pogi, pero kapag wala kang ano, na finance na di mo kaya siyang buhayin ay mahirap kayo. Well, hindi lang naman pera yung ano, and na-explain ko pa ng mas malalim pa, ay hindi pa rin kayo mabubuhay ang pamilya niyo, hindi pa rin stable. Kaya dapat complete package ka na may looks ka na, may personality ka, mabuting ugali at may finance ka na kaya mong bumuhay ng pamilya. So dapat complete package ka na na kailangan mong ma-attain na kapag naglo-looks maxing ka para lang makatayo ka ng pamilya. Well, ano ba yung intention mo, bakit ka naglo-looks maxing? Ang intention ko, looks maxing ay para umibig. Well, at saka ang pag-ibig ay, maniniwala ka sa pag-ibig kasi yung Diyos ay pag-ibig kaya maniwala ka sa Diyos. Kaya 'pag hindi ka naniwala sa Diyos ay I assure you na magiging miserable ang buhay mo, hindi ka iibig. At saka, sa tingin ko, ah kapag inibig mo yung Diyos, maiibig mo lahat ng tao kasi utos ng Diyos na ibigin mo yung kapwa
Gaya ng iyong sarili, ibigin mo yung Diyos na ano, sa in everything ibigin mo ang Diyos. Kasi maipapakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos kapag mahal mo yung tao. Ah, hindi yung babae kasi kapag nawala yung babae, hindi ka naiibig. 'Di porket ang ibig sabihin ko, 'di porket nawala yung babae na ni-reject ka, hindi ka naiibig. Ang babae lang nawala, 'di ba? Magising ka nga sa katotohanan pero may always meron pa ring babae na magugustuhan ka, mahal ka unconditionally, hindi lang sa looks mo na na masyado exaggerated kasi yung mga black pill edits sa dahil lang sa looks gano'n. Hindi yun always sa looks, kailangan kagaya nga nasabi ko, personality, finance, tsaka yun, dapat tatlo. At tsaka isa pa na pagkakamali ko ay dahil sa looks maxing ay, parang hinahabol ko yung babae pero yung sa totoo na mas effective ay wag mong hahabulin yung babae, don't chase women. Ay kapag naglo-looks maxing ka dapat yung mindset mo ay hayaan mo yung babae yung maghabol sa'yo at, darating at darating yan kasi, kasi mahirap na palugurin yung babae kasi kailangan meron kang tatlong package, looks, personality, tsaka finance na, mahirap mahirap maging complete package kasi kapag looks pa lang 'di ba ang dami mo ng disiplinang gagawin, magpapapayat ka, mag-i-skincare ka, kakain ka ng gulay, tapos magwo-workout ka na umaabot ng taon pa, 'di lang isang araw. At sa personality naman gagawa ka ng mabuti at ibigin mo yung kapwa na it takes time 'di ba? Para lang ano anong tawag dito? Maging redemption sa'yo na dati kang masamang tao naging mabuting tao tapos ano, pinupuri ka na ng mga tao kasi dating masamang tao 'yan naging mabuting tao. At saka sa finance na sa tingin ko ang pinakamahirap kasi hindi mo mapapagsabay yung looks tsaka finance kasi kasi yung pera kasi umaabot ng taon, 10 years para ka maging mayaman, maging milyonaryo. Ipon-ipunin mo yung pera mo na pagtatrabaho ka tapos i-invest mo, umaabot ng taon. Ang nakakainis lang sa mga finance YouTubers na sasabihin nila na ano, mag-invest ka sa ganito, ganyan, maghintay ka ng 10 taon. Then imagine mo na 20 anyos mo pinanood yon tapos maghintay ka daw ng 1 taon. I mean 10 taon. Then 'pag 30 ka na, well, matanda ka na, kumupas na yung kapugian mo nun kapag 30 ka na. Kaya, yung it makes sense na yung mga mayayaman katulad ni Bill Gates tsaka ay mga matatandang tao pero mayaman. Pero rare na makita na yung pogi ay at mayaman pa at the same time. Well, rare yun na magsimula siya sa scratch kasi karamihan lang ng pogi at mayaman at the same time ay mga mayaman na magulang. Pero ikaw na naglo-looks maxing ay tapos, aasikasuhin mo yung finance ay umaabot ng taon. Well, sa tingin ko, kapag nag-aano ka ng finance na kailangan kung para ka makakuha ng pera ay kailangan mag-solve ka ng problema. At kaya si Kisame nagbebenta ng supplements para kumita ng pera para gano'n sa finance ma-solve yung problema ng tao na kailangan nila maging pogi. Parang gano'n na rin, gano'n nga at umaabot ito ng taon bro, para maging mayaman ka. Pero sa totoo, hindi mo kailangan habulin yung babae, hindi mo ano, wag kang masyado pressure, wag kang masyadong mag-anxiety kasi yung tatlong yan, looks, personality, finance ay sobrang hirap kaya, be patient na at meron pa ring babaeng mamahalin ka unconditionally.
kahit na personality lang, maging mabuting tao ka, attractive na yun. Yun yung pinakamahalaga. Personality ang pinakamadaling mabago kaysa sa looks tsaka finance. Kaya, maging mabuting tao ka. Well, attractive na rin yun kasi meron tao pangit pero mabuti, pero attractive eh. So, well, yun yung pagkakamali ko sa looks maxing. Dapat matuto kang umibig yun. Huwag kang masyadong magbabash dito sa TikTok o magsabi man ng mali. Sabihin mo yung tama at mare-realize din nila ang mali. So, well, tapos na ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Sa mga gustong mag-looks maxing dyan, meron akong free full course. Oo, free full course. Libre mo lang mapapakinggan ng tutorial kung paano mag-looks maxing dito sa Pilipinas. Tagalog yan, 1 hour, malalaman mo lahat ng information for free. Kung gusto mo naman malaman kung paano kumita ng pera online, may free full course din ako dyan. Ganito ang ginawa kong paraan kung paano kumita ng pera online. Libre yan, 1 hour, malalaman mo lahat ng information for free. Sa mga gusto ng klase ng animation tulad ng ginagawa ko ngayon, may tutorial ako kung paano gawin ang animation na ito sa CapCut. Libre lang, 1 hour, malalaman mo lahat ng information for free kung gusto mo ng katulad ng animation ko. At malalaman mo yan kung binisit mo ang aking YouTube channel, Parkotter, Parcothr, Parkotter. And see you in that video.